Actually, mas malaki ang 2026 budget kaysa sa 2025. 6.7 trillion na ngayon kaysa sa yung dating, I believe, 6.3 trillion. Pero yung capital outlay ay halos pareho. Ang lumaki po ay ibang expenses kasama na rin ang interest. Kasi habang lumalaki ang ating utang, lumalaki din ang binabayad natin taon-taon sa interest. Pero in total, yung pork barrel sa 2026 budget ay kasing laki ng pork barrel sa 2025. Yung nangyari na lang po, yung 255 billion of flood control planned for 2026, pagkatapos ng kontrobersiya ay inilipat sa farm-to-market roads, sa ang tinatawagan ngayong health pork barrel na MAIP funds, sa iba pang klaseng mga bagong ayuda, at sa pagbabalik di umano ng inilipat na pondo galing sa PhilHealth na ginamit naman sa mga unprogrammed appropriations na napunta din naman po sa mga flood control projects. Kaya I would say yung 2026 budget ay may kasing daming pork barrel sa 2025. Opo, iba-ibang proyekto lang. Halimbawa, kung dati ang pinagtuunan ng pansin ay yung mga flood control, ngayon inilipat naman sa ibang klase ng proyekto. Pero still, same pa rin yung parang masasabi nating modus. Opo, at ang nabanggit ko kanina na isa ay ang farm-to-market roads under Department of Agriculture na una 16 billion naging 33 billion. Pero ang isang gusto ko din pong i-emphasize ay ang pinakamalaking bahagi ng DPWH budget ever since, syempre, ay mga roads. At kasing laki ang mga kickbacks sa mga road projects. Ang DPWH po mismo ang umamin na 50% overpriced ang mga asphalt overlay. Ang asphalt overlay po kasi madaling dayain dahil ginagawang mas manipis ang asfalto. Tapos kung substandard naman, hindi naman tulad ng flood control na babaha ang isang bayan. Ang kailangan na lang po, aspaltahin ulit. Kaya paulit-ulit na lang po ang pag-aspalto ng ilang mga highways natin. Sa aking sariling distrito, nakita ko ang isang asphalt overlay project ay prinesyo ng DPWH sa halaga ng 101.5 million pesos per kilometer, na ayon po sa mga engineers ay dapat less than 50 million pesos per kilometer. At nung sinuri namin ng DPWH ang presyo ng asphalt overlay sa aking distrito for the 2026 budget, sila mismo ang nagbigay ng presyo na 50 million na lang per kilometer ang proyektong ito. Kaya ang ginawa ko sa aking distrito, kahit na sa buong bansa tinatalakay pa kung ano ang magiging bagong presyo ng aspalto, kusang ibinaba ko na lang po ang presyo ng aspalto sa DPWH budget sa aking distrito. At sana ito po ay magiging patunay na sa buong bansa talagang overpriced. Sabihin natin po 100% overpriced ang aspalto sa buong bansa, at ang halaga ng aspalto sa DPWH budget ay mas malaki kaysa sa flood control. Ibig sabihin po, wala nang flood control pero nandyan po ang corruption kasing laki pa rin sa aspalto at sa iba pang mga road projects. Opo, marami pong bansa na tinitingala pagdating po dito sa mga kagaya nito, sa mga kalsada po, Congressman. Ito po bang pag-aasfalto, paggagawa po ng kalsada natin sa ganyang presyo na nabanggit nyo po na hindi overpriced, tsaka doon sa overpriced, kung ihahambing nyo po sa ibang bansa, talagang pulidong-pulido na ba ito at magtatagal ito ng na hindi na paulit-ulit po yung same project sa halos kada taon na kinakailangan budget po? Baka ang inyong viewers sa ibang mga bansa ay pwede magsabi na mahal din naman ang presyo ng mga infrastructure projects sa ibang mga bansa. Ang pagkakaiba po ang quality. Baka pang matagalan ang mga asphalt roads sa ibang bansa, pero sa Pilipinas paulit-ulit, kaya ang lumalabas every few years kailangan ulitin. Diyan po natin masasabi na malaki ang ginagastos natin over the lifetime of the road.